Gayon din ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Loko-loko tong 2x2 na ito. Pinahirapan si Secretary Manny Bonoan. Tanungin ba naman kung may mga senador at congressman na humihingi? Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan. Sabi nga ng isang dating senador, pagka-budget hearing, mga ating ganyan, dyan nagkaka-anuhan nagkakabrasohan Ayan. Okay, sa CA, ayan. Sabi ng isang senador doon sa isang official, taga-public works, ayan. Bata, ha? Ayan, yung aking pork barrel, ayan. Deliver mo na lang sa bahay, Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ay nako talaga, Senator Ping, kailan kayo mabubuwag ang mafia sa DPWH? Di na yata mo ako sa dasal, Bishop Joel Porlares. Oras, Bishop Efraim Fautaga, naganap ng alas 8:14. Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Secretary Manny Bonoan na yung banga bigat, Apo. Hindi niyo ba alam yung luko-luko pala isang engineer niyo dyan sa Bulacan? Yung Bryce ba yun? Bryce Hernandez. Ninong niya pala si yung district engineer, yung na-promote na pero na dinatuloy. Si DE Henry Alcantara. Magninong pala yan. Lukulok pala itong si Bryce, inutangan yung ninong. Ayan, Ninong Henry. Ayan. Pagkatapos yung inutang, ginamit lang pala sa ghost project ng flood control. Damdaming Bayan. Pero nawala na rin yung kanyang mga sports cars doon sa garahe. Ayan. Saan niya nga pinagtatago? Hindi lang pala Ferrari. Collection pala siya. Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Dayo Macalma. At nako, maraming kinakabahan ngayon sa Executive Department. Ngayong the de facto Commander-in-Chief is back. Tapos na ang sabbatical leave. Ayan. Good morning, Madam. Ayan. Saan ba sabbatical leave ang First Lady Lisa Araneta Marcos? Diyan kaya sa mga Pink Sisters. Ngayong bumalik na siya after sabbatical leave. Siya kaya ay nakapagmuni-muni ng todo. Ayan. At ano kaya ang kanyang magiging advice? Ayan. Sa Presidente Bongbong Marcos sa mga nangyayari sa kanyang administrasyon ngayon. Damdaming Bayan. Good morning, General Nicolas Torre III. Iba rin din ang General Kulas, ha? May kakampi ka agad dyan sa Kongreso, ha? Nag-deliver kahapon na
ng cake kay Madam Congresswoman Laila de Lima. Ayan, abay, kayo naman Yusek Claire Castro, binobola niyo naman si General Torre ha? Abay, may ini-offer daw sabi nung mga interview mga reporters kahapon sa Kongreso ala naman. Ala naman. Ayan, ako. Pero believe ka rin dito kay General Torre mga kuya mga ating. Abay, cool na cool ha. Chill lang siya ha. Siguro dahil andyan na ang mga taga-liberal. Ayan, mga kakampi ha. Ayan, mukhang to the rescue. Ayan, ang sabi kaagad ni birthday girl, Congresswoman Laila de Lima ng Liberal Party list. Abay, bakit daw hindi nagpapaliwanag ang Pangulong Marcos ang Malacanang sa pagsibak kay General Colas Torre III? I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Ay, Congresswoman Laila de Lima, happy birthday po. Ayan, abay 66 na pala kayo, ma'am, ha? Abay, parang wala pa kayong 60, ha? Lalo na ngayong medyo pumayat pa kayo, Congresswoman Laila, parang bumata po kayo, ano, ha? 66 na pala kayo, madam. Ayan, happy birthday po. Ayan, at binabati kayo ni Atty. Bohol. Atty. Bohol, good morning. Hindi ko na nakakita sa golf course to ha. Ayan. Pero iba ang General Torre ha. Ayan, special delivery pa yung Goldilocks cake ba yan, General Torre, yung binigay mo kay Congresswoman de Lima? Kaya mas maganda sana kung yung kodaka ni nilagyan ng pink candles. Pagkatapos blinoblo ni ni Congresswoman Laila de Lima. Marami tayong isyo ngayon mga kuya mga ateng. Akala ko yung mga chill-chill lang po tayo ha, pero maraming isyo ngayon. Abay lalo ngayon pinag-utos ng Pangulong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal ng gobyerno. At uunahin dito ang mga taga-Department of Public Works and Highways. Wow! Ay, abay, panina ang tago Ilang mga koleksyon ni Gov. Dan Fernando, ha? Ayan. Yung mga kapitbahay ni Bryce. Ayan, Bryce Hernandez, ha? Ay, pinagtatago yung mga koleksyon na yan, ha? Pilyo din yung bubit natin sa sa Kapitolyo, ha? Ay, abang diniliber dun sa bahay ni Bryce, Engineer Bryce, ha? Abay, pinitikan pa naman ng litrato yung mga sports cars, ha? Ngayon nawala na raw. Ayan. Ito siya po yung mahabigyan siya yung tinutukoy na na taga DPWH na kung pumasok sa opisina naka Ferrari lang naman. Tuloy sabi ng mga matitino sa DPWH, ayan, pati kabit na nadadamay sa kanilang kalokohan, ayan, sa pagiging greedy. Okay naman kumita, huwag naman daw masyadong kailangan moderate your greed naman. Ayan, kailangan merong greed control, hindi lamang flood control. Daming bayan. Pero sandali lamang, standby, Leta Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Aba, bibiyay na naman ng Pangulong Marcos, ayan, sa Amerika ulit, ha? Sa New York naman, sa New York ba o sa Washington DC, ha?
May meeting ba sila ni Donald Trump? Ayan, magre-request ba ang presidente ng additional Typhoon missiles doon sa Batanes at Cagayan? Flash Report. Flash Report! Nako, yan na nga bang sinasabi natin, DOTR Secretary Vince Dizon. Ayan, yung mga motorista natin, eto mahabigan, mahigit 10 katao sugatan sa karambola ng siyam. Naku, Diyos ko pong mahabagin, Lord. Siyam na sasakyan mahabigan sa may Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayan, alamin natin ang detalye mula kay arrest number 5, Val Gonzales. Ano-ano mga sasakyan yung nagkarambolang yan, Val? Ang dami naman. Siyam. Val, please come in. Valentino, ayan, asan si Val? Sino ba mga involved dyan? Motorsiklo ba yan? Kotse, bus, jeepney, ayan, private vehicles. Grabe, ano ha? Ayan, siguro dyan sa sa Commonwealth Avenue, di ba? Lagyan na yung maraming anong tawag doon na Yusek Cabral. May mga faction din pala dyan sa Public Works, ano ha? May faction si Yusek Cabral, Yusek Canlas, sino pa ba ha? Ayan, Yusek Bernardo, wala na pala si Yusek Bernardo, sino pa ba ha? Ayan, may mga grupo-grupo din pala dyan, Apo Secretary Manny Bonoan ha? Ayan, di ba, baka pwede lagyan dyan sa Commonwealth Avenue na maraming yung parang panggising ba, yung rough portion, ayan, na pagka dumaan ka dyan, talagang matatagtag ka, ha? Ayan, narito na si Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Bakit nagkarambola yung mga sasakyan na yan, Val? Ang dami naman. Siyam. Val, please come in. Mayor, dito sa likuran ko yung bus na nakasubsob o pumasok dito sa inararo nitong mga concrete barrier nitong ginagawang MRT 7 dito sa kabanang Commonwealth Avenue, yung galing ng Quezon Memorial Circle patungo ng Fairview. Dito nangyari itong aksidenteng ito. Kung makikita ninyo, Mayor, dyan sa mga videong nakikita ng ating meron na. Ayan, ayan sa mga video. Ayan, sumubsob siya dahil yung unang sasakyan na inararo nitong Mersan bus na ito. Mersan? Nasa 200 General Maganto yan Oo, yung unang sasakyan, Mayor, na inararo nitong Mersan bus na ito, na biyahing Sapang Palay, Bulacan, patungo ng PITX, ay nandun sa mahigit 200 metro ang layo mula rito sa lugar kung saan ito bumangga. Dito sa concrete barrier itong bus na ito na nawalan ng preno. Yung kabilang doon sa inararo o kabilang doon sa binangga nitong bus na to, Mayor, ay yung isang UB Express na kinailangan pang bakbakin yung pinakapintuan nito. Naku. dahil doon sa pagkakabangga, matinding pagkakabangga nitong isang unit ng Mersan bus. Hindi bababa sa 10 katao, Mayor. Wow. Yung isa-isang inugot sa pagamutan, pinakamalapit na pagamutan matapos nga itong aksidente na nangyari dito sa kahabaan mismo ng Commonwealth Avenue. Yung yung kung makikita yung video. Ito, isa sa mga nasugatan. Saan ho kayo nakasakay, sir? Sa may effect. Sa may effect, yung tinanggalan ng pintuan. Sa likod. Sa may likod. Paano ang nangyari? Bigla na lang tumama yung bus sa sa likod ang bilis-bilis. Kuya, ba't hindi kayo nagpadala sa ospital? Ika kayo. Sugat lang yan. Okay lang yan. Masakit pa sa ngayon. Pero pupunta ko sa police station para magpa-report. Doon ba sa mga nakasakay sa loob ng New Express na kinasasakyan ninyo, gaano karami yung mga nasugatan? Sa likod kasi 4 kami. 4? Meron bang grabing nasugatan? Yung nasa harap ko. Anong itsura niya? Tulog siya nung mangyari. Tapos nung tumama na, nung sila na kami sa baba, na siya, may sugat na siya. Asan na yung sugat niya? Sa may ulo Ulo? Sa may naipit siya sa may sa pintuan. Kayo ay pauwi o papasok ng trabaho?
Pauwi. Pauwi. Saan kayo galing at saan na pauwi? Sa galing akong Techno Hub, tapos pauwi na ako kung papuntang Silito, sa Marte. Ayun, so nagtatrabaho kayo sa UP Ayala, Techno Hub. Oo. Saan pa kayo pupunta niyan? Kasi nakita ko, kausap kayo ng pulis at pinipigilan niya kayo. Hindi naman. Hihingi lang ako na anong pupunta. Sa ako gagawin sa pupunta na lang daw ako sa may police station. Oo, ayun. Para sa police report. Ayun, anong pangalan po ninyo? Robert Nava. Robert Nava. Okay. Sige kuyang, ika ito, Mayor. Ika itong... Baka nabalansi ko, pa-x-ray yan. Pasahero na ito ng UB Express. Kung pare pakita lang natin, Val, ito yung Val, yes, i-describe mo nga kung paano nagsimula yan, bakit umabot ng siyam, sino ang, yung bang bus nasa unahan yan, may binangga ba siya na sasakyan o yung barrier lang? Yung unang pinangga niya, Mayor, dahil ang binabanggit ng driver, pumutok daw yung kanyang air brake. Oh. Mabilis yung kanyang pagpapatakbo dito sa eastbound, yung galing ng circle patungo ng Fairview. Mabilis yung kanyang Mayor yung kanyang pagpapatakbo. Mabilis Mayor yung kanyang pagpapatakbo at tumama sa barrier. Nawalan siya ng preno. Kaya ang una niyang tinumbok mga nasa 200 meters mula dito sa aking kinatatayuan. Yung unang sasakyan, isang kotse na wasak yung likuran. Yung mga nasa unahan. Yung 4 na motorsiklo. Wow. 3 iba pang mga sasakyan. At nung mapangga niya ito, dahil yung, ito, tingnan mo Mayor, kung gaano katindi itong... Wow, wakwak wakwak yung gilid. Oo. Yung isang tolda ng barangay dito, yung ginamit ng panahon ng pandemic Mayor, yung quarantine area ng barangay dito sa may Doña Carmen sa Commonwealth Avenue. Inararo din. Binanggamis mo. Ito yung binanggamis mo nung UB Express, pinasok niya. Yan yung binabanggit nung kausap natin kanina, na dyan siya nakasakay. Sa itsura. At yung ilan doon sa mga sugatan, sinugod na sa iba't ibang mga pagamutan. Etong bahagi, Mayor, nito. Etong cameraman nating si hindi na magkamayaw. Etong pintuan niya ng bus, Mayor. Tinanggal na. Isipin mo, Mayor, itong pintuan ng bus na ito ay dito mismo natanggal. Pero yung bus ay malayo pa mula rito sa aming kinaroroonan. Ganong katindi. Itong nangyaring mabilis kasi yung pagpapatakbo, Mayor, dahil yung oras na ito na kung saan nangyari yung aksidente, Mayor, ay maluwag itong bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Nagkakaroon na lamang ngayon ng mabagal na daloy ng trapiko dahil nga dito sa aksidente ito, Mayor. Kaya mabilis yung takbo nung yung bus na bumangga dito sa Siam. Dito sa Siam na iba pang mga sasakyan. So, dito lang, ang pagbabasyan mo lang, Mayor, itong pintuan niya, dito na natanggal. Maging pinakapintuan mismo ng UB Express. Tapos ilang metro pa ang layo ng bus. Binakbak na rin binakbak na rin yung pinakapintuan dahil hindi nga makalabas kanina yung mga pasahero na nakasakay dito sa UB Express na ito, Mayor. Asan yung driver ng bus? Nahuli ba? Hawak na ba ng pulis? Hawak na ngayon, Mayor. Hawak na ngayon ng mga tauhan ng Quezon City Traffic District 5. Dahil ilang metro ang layo mula rito sa aming kinatatayuan, ay tanggapan na ng QCPD Traffic Sector 5. Kaya mabilis na nakapag-aksyon itong mga otoridad, dumating na rin dito sa lugar. Itong mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, maging yung mga operatiba ng Metropolitan Manila Development Authority para tumulong doon sa pag-alalay sa mga sasakyan na ang haba ng traffic na ito, Mayor, ay nasa bahagi na Mayor nung yung mall. Yung mall dito sa Kaban, sa may St. Peter. Sa may Evergotesco. Sa Kaban ng Commonwealth Avenue, sa Evergotesco. Ganun nakatindi. Yung daloy ng yung haba ng mga pero Val, traffic na wala namang namatay. Walang namatay.
Wala namang Buti naman. reported na namatay, kundi meron lang nasugatan. Gaya nga nung binabanggit kanina nung kausap natin, ay ulo yung tama nung kasama niyang nakasakay dito sa UB Express na ito. Natulog. Hanggang sa ngayon ay nakabanggat, hindi na rin napakikinabangan pa dahil sa tindi ng impact ng pagkakabangga at yung pagbangga niya mismo dito sa itong outpost dito ng barangay na bumangga pa dito sa poste ng Meralco. So, ulitin ko lamang, Mayor, yung mga sugatan ay naisugod na sa East Avenue Medical Center at natulungan na rin, naasistihan na ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at lahat ay na-account na yung mga biktima habang nagkakaroon pa rin ng problema sa daloy ng trapiko dahil nakabalagbag pa dito sa lugar yung mga nasangkot na mga sasakyan. Kasama ko pa rin si Butoy Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, Teacher Rate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat, Val Gonzales. Naku, pinag-uusapan lang namin ni DOTR Secretary Vince Dizon kahapon yung shame campaign sa mga kamote drivers. Ha? Abay, ito naman po, mahabigan, kaskasero. Baka siguro, Secretary Vince Dizon, abay, di ba meron na tayong batas o ng LTO na dapat may speed limiter yung yung mga pampaserong bus. Abay, kita yung pampaserong bus, kaskasero po, mahibigan, grabe, ha? So siguro po at saka yung Commonwealth Avenue na yan, baka pwede pong laglagan, dagdagan yung pang pwede mo lagyan ng humps kaya dyan? Ayan, para kahit pa paano magdadahan-dahan yung mga kaskasero, mga sasakyan dyan sa Commonwealth. Ang dami-dami nangyayaring aksidente. Daming bayan. Samantala, dumako tayo sa Malacanang. Aba, maganda itong report ni Let Narciso, ha? Investigasyon sa flood control projects, hindi PR stunt ayon sa Malacanang. Aba, makita ba nating heads will roll, ha? Mr. President, ha? Abay, sa bagay, sabi ng ating bubit na kausap niya kagabi, mukhang may dalawa ng masasampulan. Bakit dalawa lang? Ha? Pero ang sigurado dyan po, mahabigan, yung gumawa ng ghost project, abay, dapat masampulan yan kaagad. Ha? Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, manood na lang daw si Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Yan ang tugon ng Malacanang sa pahayag ng alkalde na PR stunt lang ang investigasyon sa flood control projects. Muling pagtiyak ng palasyo, may mananagot pagkatapos ng investigasyon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang ginagawang investigasyon ay hudyat para sa kaukulang mga ahensya na gawin ang kanilang trabaho para may maparusahan sa mga anomalya. Gayon din para malaman kung ano ang maaaring irebisa o baguhin sa sistema ng mga proyekto. Unang nagbigay ng update ang palasyo sa mga reklamong natanggap ng Pangulo kaugnay ng flood control projects na umabot na daw sa higit 9,000. Lakay? Ayan, kaya lang yung investigasyon na yan, kailangan swift, mabilis. Ayan, parang kasimbilis ng pagtanggal nila kay General Torre, ha? Kung magsasagaw pa ng investigasyon ng matagal yan, baka mamaya abutin pa ng 2027 niya, baka 2028 pa, walang maparusahan. Kung gaano kabilis ang ginawa kay Torre. Ayan, yan ang inaantabayanan ng bayan, hindi lamang si Mayor Baste. Ayan, marami ang nag-aabang na dapat may makasuhan, maparusahan, dapat pa nga makulong ka agad Ayan. Yan rin daw ang dahilan, Lakay, kaya nagiging maingat lang ang Pangulo kasi para hindi basta-basta, kaya kailangan ng malalimang investigasyon para siguradong kapag may nakasuhan, tatayo yung kaso sa korte at hindi mababaliwala lang. Anong ginagawa ng mga magaling na bata ni Secretary Boying Remulla sa DOJ? Ha? Abay, kailangan pa ba ng anong klaseng ebidensya pa ba ang hahanapin? Yung ghost project, kitang-kita dyan. Nakakolekta na, yung mga dokumentong yun, hindi pa ba sapat yun para yung mga involved dyan
makasuhan, ayan, makulong na kaagad at na masampulan? Baka yan yung tinutukoy lakay ng palasyo na hudyat para sa kaukulang mga ahensya na gawin yung kanilang trabaho. Ayan, gawin na kaagad. Wag na bukas. Ngayon na. Ang tagal-tagal naman yan eh. Ang tagal na natapos ang SONA. Ayan, 28 pa. Anong petsa na ngayon? Ayun, 28 na parang isang buwan na. Ala pa nangyayari. Ayan, dapat bilisan natin. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Kaya nga Mr. President, isang buwan na po, alapan nangyayari. Baka puro investigasyon yan. Ayan, sampulan na kaagad. Kitang-kita naman ha? Ayan. Parang, kaya yan rin daw yung dahilan lakay. Kaya binibisita mismo ni Pangulong Marcos yung mga reklamo na natatanggap ng sumbong sa Pangulo Portal. Ayan, kaya lang sabi nung iba, mahirap yan eh. Walang makitang ebidensya. Kasi ghost. Lanjo talaga. Teka muna, BBI pala ang Pangulong Marcos. Ano meron sa Cambodia at ano meron sa New York? Ba't pupunta ang Pangulong Marcos doon? Lakay sa Cambodia ay mayroon siyang state visit. So, imbitasyon ito ng Cambodia. At syempre, maaaring yung pagpunta ng presidente may kinalaman rin lakay dahil sa susunod na taon ay tayo ang host ng ASEAN. So, mabuting makausap ang ating mga karatig bansa sa ASEAN. At yung doon naman sa New York, UNGA, United Nations General Assembly ay ito yung pangalawang beses na dadalo ang presidente. Ayan. Wala ba siyang side trip sa sa White House, Washington DC? Wala. Yung mga detalye lakay ilalabas pa lang ng DFA. Mauuna kasi itong state visit sa Cambodia. So yun pa lang muna siguro yung aabangan natin dahil mga huling linggo pa ng Setyembre yung sa US. Ayan. So kailan ang biyahe ng Pangulong Marcos sa Cambodia? This sa Cambodia lakay ay September 7 hanggang 9. September 7. Mr. President, baka pumunta ng Cambodia at New York. Ayan. Magsample muna kayo. Tagal-tagal naman yan. Isang buwan na apo. Nagbayagan. Ay, okay na o Japan. Bilis-bilisan naman. Ayan. Kaya hinihintay rin na may mapangalan ng mga politiko. Ang sabi ni Jose Castro Cafone, papunta na doon ang Pangulo. So aabangan pa rin natin yan lakay. Nagmayat mo. Kabaybayag. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Let. Ayan. Teka muna. Mag-i-speech ba ang presidente sa New York General Assembly? Ay aabangan natin lakay dahil nung nakaraan yung unang pagdalo niya doon ay mayroon siyang talumpati. So aabangan natin kung sa pagkakataong ito ay muling magsasalita doon ang Pangulo. Ayan, sa akala kagagaling ng Amerika, bibiyahin na naman ng Amerika dahil problema ng bayan. Start spreading. Dadalo sa lakay sa UN Assembly. Okay. Maraming salamat, Miss Let. Good morning lakay. Bagitin ko lang ang bisita lakay ni Pangulong Marcos ngayon si dating senador. Ayan, si Boss Manny Pacquiao. May courtesy call siya sa Malacanang. Bibigyan ba ng position si Manny Pacquiao after 1 year? Wala man natin lakay kung tungkol saan yung pagbisita ni Pacquiao sa palasyo. Okay, maraming salamat, Miss Let. Good morning lakay, ko si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. That doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues, Chairman of the board, are melting away. Old Blue Eyes, Frank Sinatra. A brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Paborito kinakantayan ni Supreme Court Associate Justice Ricky Rosario.
Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Kuyang, ayan. Associate Justice Sama Gaerlan, ayan. Yung bang inassign na acting ombudsman di naman yata nag-apply sa di ba? Sa ombudsman, ayan. So yung mga aplikante dyan ayan, may chance pa, ayan. Oras Justice Sam Gaerlan, Mista Aba Jan Edwin Ernie. Bilis naman na oras 8:43. Poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin bayan. Oras Sister L. It's 8:49 at good morning Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umagang Pilipinas. At just maraming naaga sa mga kababayan ko sa Bicol region, lalo na sa mga taga Jubillar, Albay. Si Mayor. Hi Mayor! Ang aming Mayor Jorem Arcangel. Isama ko na si Vice, hindi ko nabati kahapon. Tito Nong Arellano. Ikaw talaga Lakay You're so gorgeous today, Sister L. Just mabalos Lakay. Maraming salamat. Puti ang aking damit ngayon sa mga nakikinig sa radyo. Parang si Grace po. Yan ni Senator Grace po, di ba? Yan nung tumakbong presidente. Puti ang kanyang kulay. Siya ni Senator Cheese. Ayan. Ano yung bulaklak mo? Black. So, yes. Black and white. Black and white. Ba't kailangan mong punahin yan? Ano talaga sila kayo? Yung nakapalawit sa pusod mo, anong tawag? Wala, ikaw naman jacket Sila kayo talaga, mababash na naman ako nito. Kasi si parang Manding Bahakan tsaka si Alex Aguo magtatakbo naman sa TV yan. Magbubukas na naman ng kanilang live stream. Sa mga nanonood po sa atin. Tsaka si Attorney Vladimir Amir Putin Pilaes Momo. Ayan. Good morning po sa inyo mga sir. Ayan. Pero Lakay, si Attorney Orlando D. Ayan. Hi, hello po Attorney D. Lakay, sa mga nakatutok sa atin, baka nagtataka sila, nagkakaproblema lang po tayo konti sa ating Facebook page. Kaya pansamantalang hindi napapanood doon ng ating live. Pero sa YouTube channel po at sa DZRH News Television, live na live po tayo. Ayan. Ang dami-daming yung mga scammers dapat ng Facebook. Facebook. Ayan. But pati mainstream media nadadama. Damdamin. Pero sandali lamang, rain or shine po mahabigan, abay ano man ang mangyari, abay migo sa project man dyan na wala, ayan, nga pa. May accident, rumble strips pala yung sinasabi ko. Ayan. Alin Lakay? Yung parang rough portion sa kalsada, sa highway. Para pag medyo inaantok ka, pagdaan mo doon, magigising ka. At saka pagdaan mo doon, medyo magdahan-dahan ka para hindi kaskasero yung mga mga driver. Yes. Ayoko dumadaan doon pag naiihi Diba? Hindi ko ready doon. Kailangan makaternak. Eto muna ang ninong ng bayan. Sige, mamaya mga standby, Brad, Raymond at pa sa latest sa Senado, ha? Standby man ng Milky Rigunan. Anong secret na usapan ni Jan Colastore at Madam Birthday Girl, Congresswoman Laila De Lima. Happy birthday kay Madam Manay Leila. Ayan. Yun ang kanyang nung campaign, di ba, Lakay? Manay Leila. Kay Congresswoman na pala siya. Yes. Representative ng Liberal Party list. Narito ang report mo, Lakay. Ito ang report tuloy. Malakas muna tayo, Lakay. Ayan, okay. Dahil ang ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay Tansawan sa Navotas City. Ninong Sherwin sa ating DZRH Malakas Aguinaldo promo.
Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sorry wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll awake on Christmas morning and find stockings filled with you. Merry Christmas, Sister L. How many days before Christmas? Merry Christmas, Lakay. Merry Christmas sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. 119 days. Wow, Pasko bilis. Bilis ng panahon. Narito na ang Nino ng Bayan. Sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayon, Sherwin? Diyan sa Barangay Tansa 1-1 na botas. Sherwin. Yes, Lakay Deo at Sister L, ito nga yung barangay na binisita ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaramba na matapos yung isang buwan na pagkakamarinade nila sa baha. Pero isang buwang nakababad yung mga tao rin sa baha, Lakay. Talaga? Nadiskubre na ang sanhi pala ng baha dito, ang lalaki ng mga suso. Ang lalaki ng mga suso dito. Ano ka naman suso? Yung suso, nasa kanal. Ang laki ng suso. Ano? Ang laki ng suso na yan, nakasimento. Taklobo ba yan? Taklobo? Ayan, oo. Ewan ko ba, yan pala bumabaro sa mga kanal. Kaya naman, nung tanggalin ng mga suso, ayan, humupa ang baha. Di ba? Pero, alam mo, laki nagulat ako. Dahil nagtipon-tipon na dito. Aba. Yung mga fans mo. Patay tayo dyan. Aba. Ay, mga kuya, mga... Kanina pa nag-aabang ko sa ito mga to. Naglabasa na kanila mga radyo. Allah! Alam mo na, nakatapat daw sila ng isang buwan. Talagang alam nila na hindi ka mag-paatubili na puntahan itong lugar nila. Dito sa Tansa na Botas. Aba! Talagang nakaabang sila, ha? Ayan, tanungin mo ang mga pangalan na Sherwin. Ayan si ate. Ayan, isa-isa mo. Pangalan mo, kuya. Pwede. Tatay Ron. Cecilia. Sinanay Cecilia. Susan. Dani. Dami. Rosa de la Cruz. Aba, Aling Rosa. Oo. Ilan sila lahat? Asan sila lakay? Kaya kami nakalubog sa tubig. Naku, samban. Naku, Congressman Toby. Nakalubog sa tubig. Allah, samban. Wala pa rin po kuryente, pinuputol. Allah, bossing Manny Pangilinan. Oo. Kaya radyo talaga lagi yung bitbita nila dahil yung iba wala pa rin ilaw. Yung iba nagbabalik pa lang. Hindi pa nga tapos na pa kayo maglaba. Bigyan sila ng champion. Ayan. Dapat kailangan na unti-untiin yung mga nabasa ng baha. Ngayon nagkakaaraw, talaga na mga napiyan sila na yan kita sa mga cellphone. Sherwin. Talaga nga tagapakinig ng Sherwin, sandali. Ilan sila? Mag-aabono yata tayo rito ngayon, ha? Ang dami niyan, Lakay. 3, 4, 5, 6, 6 lakay. 6. O sige, bigyan sila ng tig 100. Pambili ng sabon. O sige, bigyan mo sila. Pambili ng champion. Ayan, bigyan mo sila kagad ng tig 1,000. Ayan. Wow! Seryoso, Lakay, tig 1,000. Ninong tig 1,000 daw. Wow! Ano ba yan? 3, 4, 5, 6,000 pesos. Kawawa sila kay buong sweldo niya yan. Salary deduction yan, Sherwin. Ayan. Oo,
talaga namang nagulat ako ng nakahinto yung ating sasakyan dito sa may kahabaan nitong, ano kalsada po ito? E. Rodriguez. Biglang nagdatingan tong mga tagapakinig mo, Lakay. Sabi, ako buti dumating si Lakay. Sabi ko, hindi po ako si Lakay. Anino lang ako si Lakay. Lakay Sherwin. Ayan. Radyo naman dyan, oh. Radyo daw, Ninong. Magbigay ka naman. Ilan ba yung radyo dala mo dyan? Na mini component? Lakay, meron silang Diesel Age Grocery, name bag na bigas, t-shirt, ang vitamin ng bayan, at syempre ang damdaming bayan, mini component. Yay! Sana maraming salamat sa palagi pagtutok sa Diesel Age. May anak pa, thank you, Vitamin yan, ate. Vitamin E. Ayan. Sige po, ingat po kayo. Ayan, mabuti naman at Lako, Lakay, ang hangad nila, tumagal ka pa ng 100 taon. Tuloy-tuloy mo na pamimigay. Sa amin, madami. Sige, hayaan nyo tayo. Ayan, next time po, hihilain ko si Congressman Toby Chanco. Ayan, pupunta kami dyan. Kasama natin si Mayor Toby. Mayor Toby. Abunado sila kayo Nagugol tayo, sumusugod yung mga tao, nakikinig sa'yo, Lakay. Kaya naman talagang... magsarado ka na. Tama na yan. Okay. Sa mga nais mo na ng 1,000 pesos, sa akin tumutok palagi sa Diesel Age. Baka na susunod nating winner sa Diesel Age Malakas promo. RX number 6, Sherwin Bataw Saro Diesel Age. Una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Magsara ka na daw, Ninong. Baka may humabol pa eh. Sabi nila kay, tama na, isarado mo na yan. Buhay na buhay mga barangay Tansa Uno na botas, Congressman Toby. Imbis na ang Ninong ang sumugod, siya ang sinugod. Ayan. Sa mga nakikinig na nanonood sa atin, Lakay, kung malapit kayo sa area na sinasabi ni Sherwin, pwede rin po kayong pumunta sa kanya para hindi na rin niya kayo hanapin. Magdala lang kayo ng transistor. Yes, patunay na nanonood, nakikinig kayo. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga kabarangay dyan sa Barangay Tansa Uno, Navotas City. Abay, Congressman Toby, Mayor Toby, ha? Ayan. Father and son ba ito? Mag-ama ba si Congressman Toby tsaka yung Mayor? O pamangkin? Ayan. Chanko rin. Chanko rin? Baka yung wife? Yung wife niya ba? Lalaki, bata Bata yung Mayor. Ayan. Si John Ray Chanco. Yung kahawig niya rin. Hindi niya yata yan anak, Lakay, kapatid daw. Kapatid ma? Ayan. Diba? Tama ako. Kasi sabi ni Kong Toby, grabe naman kayo, ginawa niyong anak ko yun. Sabi niya, kapatid ko yun. Kung Toby, pakitignan nga dyan, baka may ghost flood control project dyan. Pakihanap po. Yung mga taga-barangay Tansa Uno, isang buwan daw silang lubog sa tubig. Kawawa naman sila. Na-marinate, yung term na-marinate na sila sa baha. Na-marinate. Sandali lamang babalikan natin ang mga reports. Abay, nasa ating linya ang si Commissioner. Ayan. Nako. Nasa ating linya mabigan si Commissioner ng Commission on Human Rights. Daming bayan. Ang ating makakasama, Lakay, ay mula sa Commission on Human Rights o CHR, Commissioner Attorney Beda Epres. Attorney, good morning. Saan siya? Sa CHR. Paano ko nasa ombudsman na siya? Nag-apply. Nag-apply. Aplikante pala sa CHR. Ito ba yung Bicolano, Lakay? Oo, yung Pogi. Yung Pogi guwapo. Bicolano. Diyos maray na aga po, Attorney. Kung hindi matanggap to... Kundi matanggap to sa CSR, dapat mag-artista na lang ito eh. Kasama ni Coco Martin. Ayan. Attorney Beda Epres, Kuyang Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Noble Batchmate. Magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay niyo po. Bati mo yung mga nobilities natin at ngayon ang start ng Hot Suns. Ayan, ceremonials ng Shriners sa San Juan, Batangas. Ayan. Binabati ko po yung batch namin, Imperial Bagwis 206. At yung Shrine Club ko po, Bamboo Shrine Club. Ayan.
Binota ko nito nung election namin si Sir talaga Lakay. Naglabang kami sa pagka-presidente ni Governor Noel Rosal ng Legazpi City na Albay. Alam mo, natalo ako. Alam mo kung bakit? Bakit? Si Governor Noel Rosal nagdala ng flying voters. Grabe ka sa kababayan ko ha. Gobernador namin yan ngayon. Ay, Governor Noel Berry, good morning. Ayan, anyway, Attorney Beda Epressor, ayan, bago kita tanungin sa application mo sa Ombudsman, ito mo ng shame campaign na gusto ipatupad ng DOTR. Na kausap namin si Secretary Vince Dizon kahapon dahil nga sa mga kamote drivers, wala bang violation sa human rights itong shame campaign na binabalak isagawa po ipatupad ng DOTR Commissioner Beda Epressor? Yung pangalan pa lang po kasi ay shame campaign, so parang may negative connotation na kaagad. Pero kung ang dahilan lang naman po nito is i-publish yung mga pangalan ng mga violators na paulit-ulit nang nahuhuli, o kaya yung mga violations na sobrang grave, tulad po nung may nag-counterflow po ata sa may Skyway. Kung ito po ay dumaan naman ng due process, ibig sabihin na imbestigahan na nila, napatawan na nila ng sanction, at ang purpose lang ay i-publish lang yung pangalan ng mga ito, wala po kaming nakikitang problema. Pero kung ang pinakadahilan lang talaga is para pahiyain na hindi pa po dumaan sa due process, baka po meron po itong paglabag sa karapatang pantao. Alam mo, Commissioner Beda, sir, ayan, kami mismo sa media, medyo nagtatampo kung minsan. Kasi noon kasi, pagka mga suspect na mga ganyan, pwede nang banggitin ang mga pangalan eh. Ayan, lalo na pagka nasa prosecutor's office na o nasa presinto. Pero ngayon kahit na kitang-kita na sa CCTV, hindi pa pwedeng banggitin ang pangalan. Tinatakpan din yung mukha. Ayan. Bakit may pagka ba ang isang suspect na huli halimbawa, ayan, sample na lang, yung latest na, yung dalawang police officers na namula sa kapwa sa Lady Cup na bago. Kapwa nila police, patrolwoman. Ayaw banggitin ng dalawang police officers na yon. Ayan, bakit pagka binanggit pa ang mga pangalan nila, Commissioner, violation na ng kanilang human rights? Naka-blatter na naman na yan? Opo, baka po kasi pending investigation pa. So yun po yung ang nagiging problema po kasi halimbawa ay later on mapatunayan na wala po pala silang kasalanan, wala po, hindi po nila na-commit yung binibintang sa kanila. Parang na taint na po yung kanilang reputasyon. Kumbaga, lalong-lalo na po sa ating social media ngayon, pag na-flash na yung pangalan mo dyan at sinabing ginawa mo ito, naparatangan ka ng ganito, although pending investigation pa, nakatatak na po sa isipan ng mga tao na ay nakomit na niya yung crime. Pero halimbawa pong later on ay napawalang sala siya. So yung epekto po, yung public humiliation na tinatawag natin ay naandun na, napahiya na po siya. Yun po siguro kasi ang dahilan kung bakit iniiwasan na pinapangalanan habang pending pa po yung investigation. So parang presumption of innocence, ganun yung po, tama po yun, ma'am. Paano yung mga wanted Commissioner Beda, sir? Halimbawa, nako na ng ganyan, kilala, ayan, nagtatago yung, na. Caught in the act na mga po. Tapos kasi ang intention natin doon, para malaman ng mga tao, isumbong sa pulis kung sa mga otoridad kung kitang-kita naman na ito yung nahagawa ng krimen, nagtatago, ayan. Kasi nagtatago na, kitang-kita na, ayaw pang ilantad yung mga pangalan para mabilis sana action, para mahuli ka agad, hindi na mapagtago yung obvious naman na siya ang gumawa ng krimen na Commissioner, sir. Yes, opo. Yun pong dumaan na sa legal process, halimbawa, na-imbestigahan na ng piskalya tapos hindi na po nagpapakita. Pwede po i-publish yan. Meron naman pong, di ba, minsan may nakikita po tayo na yung picture na ito ay wanted, merong pabuya, na ganitong amount. Okay lang po yun. Ang sa amin lang po sa Commission on Human Rights, yung hindi pa po dumadaan sa investigasyon ay pinapublicize na. Kasi ang nangyayari is parang trial by publicity na yung nangyayari. Yun po yung iniiwasan. Pero kung dumaan na po siya sa piskalya, dumaan na po sa
kahit ano pong investigative body at siya po ay nagtatago na or at least nakasagot na siya at meron ng desisyon doon sa kanyang kaso, wala po kami nakikitang problema na i-publish po or kahit ipakita pa nga po yung picture nila. So ang talaga kahit yung mga wanted po, Commissioner, yung halimbawa wanted pero ongoing pa rin yung trial pero hindi na siya nagpapakita. Sa tingin niyo po ba okay lang po ba 'yun? Pag ito po ay kumbaga tapos na po ng investigation ng Fiscal's Office, tapos ito po ay nasa korte at hindi po siya nag-a-appear o nagpa-participate sa proceedings ng korte. Meron po kasing presumption na baka ito nagtatago baka guilty siya or ayaw na niyang harapin yung hustisya kasi alam niyang mapaparusahan talaga siya. Pwede po naman natin ilagay yung mga pangalan na ito pong taong ito ay nagtatago na. Wala po kami nakikitang paglabag doon sa aspeto na yun. Okay, so aside from that po, linawin ko lang po, attorney, kung tama po ang pagkakaintindi po namin. So parang kapag may final decision na at guilty na patunayan, guilty, so okay lang na i-post na yan. Kahit may kasamang mukha? Ako po, wala po akong nakikitang paglabag doon kasi kumbaga dumaan naman po siya sa due process. Okay. Ang iniiwasan lang po talaga is yung trial by publicity na pending pa yung investigasyon, nandun na yung mukha niya, yung pangalan niya. So nagkakaroon na po ng parang opinion yung public na baka nga ito ginawa niya yung krimen na yon. So parang unfair naman po yun sa parte ng taong nakapublish na yung mga... Ayan, sample Commissioner Beda Epreser. Ayan, yung nagpakilalang abogada na... yung sinagasaan yung enforcer na... Nakarating pa sa bahay nila. Nakasabit dun sa hood ng kanyang kotse. Ayan, bawal bang banggitin yung pangalan ng lawyer? Winiper pa yung... Winiper yung traffic enforcer. Ayan, kasi hindi pa binabanggit yung pangalan ng motorista, Commissioner, sir. Ang alam ko po kasi Noble ay pending investigation pa siya sa LTO. Although ang alam ko parang meron ng sanction sa kanya na habang buhay nang i-revoke yung kanyang lisensya. Parang ganun po ata yung naging decision. So ako kung halimbawa pong ang maging decision ng LTO ay isa publiko yung pangalan at ang purpose naman po ay para wag nang tularan pa ng ibang ng publiko. Wala po akong nakikitang problema. Basta yun nga lang po, ipadaanin po muna ng due process na investigahan at merong findings na meron po siyang violation. So ano advice niyo kay Secretary Vince Dizon sa kanyang plano na shame campaign, Commissioner, sir? Inaaral pa naman daw po ng DOTR. So ang advice po namin is kung ang purpose lang is para ipahiya yung tao na hindi pa dumadaan ng due process, baka po may problema po tayo pagdating sa karapatan nung tao na ipapublish na. Pero kung dumaan na po ito sa due process at hindi po ito trial by publicity lang, wala po kaming nakikitang problema. Ayan. Okay, last na lang, Commissioner Beda Epreser. Ready na po kayong tanggapin ang posisyon ng ombudsman? Mahabang proseso po may use pa. Pero sumubok lang naman po tayo. Ayan. Mabigat ang mga kalabang po niyo, pero sabi nga nila, malay natin. Diba? Kayo ba malaki ang chance sa Commissioner? Depende po yun sa performance po siguro bukas sa interview sa JBC, pero nagdadasal po. Ay, bukas na pala ang interview nyo. Akala ko tapos na ang interview, hindi pa ba? Hindi pa po. So bukas po. First batch po ay nagsimula ngayon. Hanggang September po yung interview ng lahat ng candidate. Kayo po, kailan ni-interviewin? Bukas po. Bukas. Na-interview ka na namin Ayan, anyway, Commissioner Beda, sir, ayan, good luck. Ayan, teka muna, yung nga palang in-appoint na Ombudsman for Visayas, ayan, yung ba ay aplikante rin? Ano pangalan nga ba nun? Balita natin kapon?
Deputy Ombudsman Dante Vargas. Ayan, Vargas. Officer in charge po siya. Ay sila. Po siya as officer in charge. Ayan. Akala ko pagka-acting na teka, hindi naman kasama sa aplikante. Ito pwede ba yun? Ayan. So hindi pa pala. Ayan. Acting lang. Ayan. Yes po. So malaki po ang chance natin, Commissioner, sir. Tinatawa na ka ni Commissioner na kaya attorney. Commissioner, sir, ayan, gaya mo si Kuyang Justice De Quiroz, bukas, Biyernes, magsimba ka sa Quiapo. Sa Black Nazarene. Ayan, good luck, Commissioner Beda Pres Kuyang, sir. Noble, sir, maraming salamat po and good morning. Thank you po. Thank you very much po sa pagkakataon na to. Thank you very much, sir. Attorney Beda Epres, ang commissioner ng Commission on Human Rights at aplikante po ayan sa pagiging ombudsman. Ay, alam mo Lakay, ngayong araw pala ay ika 38 years ng August 28, 1987 military coup attempt against President Cory Aquino. Oo nga pala, at yung, kasi si Little Mayor Boss Cesar Chavez ay nag-post siya sa kanyang Facebook. Sabi ko, maganda to kasi history Lakay di ba? Magandang na-educate yung ating mga kababayan. Ayan, ito yata yung first coup attempt ni na Senator Gringo natin. Ito daw Lakay yung attempt na nahuli yata siya. Oo, nahuli siya ng kasi siya during that time, Lieutenant Colonel pala siya. Ayan, nahuli pala siya dun Lakay. Ayan, pero ang pinaka-bloodiest coup attempt yung 1989 coup. Ayan, November before Christmas. Ayan. So yung mga ganyan parang wala lang, bumabalik tayo sa history na dapat hindi din nakakalimutan Lakay. At sana wag nang gayahin. Tingnan ko kung may t-shirt pa akong kuwan. Meron ka doon? Merong t-shirt na kuwan may tangke sa harapan na I survived the coup attempt. Wow! Coup coverage. Buti hindi ka nakabaril noon Lakay. Kasi naalala ko may kwento ka Ayun, Oo, binabaril kayo. Kasi kalokohan nagre-report ka. si kainitan binabaril yung mobile namin kasi wala naman din naman kung ano nakikita natin, nire-report natin. Sinasabi nyo lang, binanatan na sniper yung mobile unit natin, di siya rin sa may White Plains. Munti ka pa. Kami ni Eloy Aquino, natabunan na yung mga basag-basag na salamin. Ay, Diyos ko. Nag-iiyak habang dinadala sa East Avenue Medical Center. Pero grabe yun Lakay, Those were the days. Yan ang mga coverage na hindi natin malilimutan. At sa panahon ito na tag-ulan, madami na naman po ang nagkakasakit mga kuyang mga ateng. Kaya dapat maging malusog at aktibo po tayo. Kaya todo talaga ako sa pag-aalaga sa aking katawan. Kung ano po ang payo ng doktor, abay sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class din. Gamot sa high sugar, syempre world class. Gamot sa high cholesterol, syempre world class pa rin mga kuyang mga ating mga lolo, mga lola. Pero sa presyong abot kaya, presyong Ilocano yan. Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa na magamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies. Tulad na naman ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world class yan, ang kalidad na abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, Sister L. 9:17. Standby Brad, Raymond Paas mula sa Senado. Ito po si Gloria Diaz, Miss Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Maraming salamat na Mama Glory. Ayan, oras Sister L.
9:24. Sandali lamang, Edniel Parosa, standby Boy Gonzales, standby manang Milky Rigunan. Ba? Sa dinami-dami ng pumutahan ng sinibak na PNP chief, bakit kay Congresswoman Laila De Lima siya nagpunta? Ayaw nga, dinala niya ng cake. Oo nga. Pero alam mo, Lakay, nabanggit Sarap na ng cake, Goldilocks. Ayan. Red ribbon. Red ribbon ba yan? Akala ko Goldilocks. Di man lang contis. Sana nga, yung Mango Bravo na lagi mong binibigay dito pag may birthday. Sila kayo po, pag meron may birthday dito, binibigyan ng Mango Bravo na cake ng kontis. Baka naman. Salary deduction naman yun eh. Pero alam mo, Lakay, nababanggit mo yung si PNP, former PNP chief, bigla ko naalala yung na-adlib natin din kanina. Nakakalungkot yung nangyari doon sa yung policewoman. Nakakagrabe naman yan, kapwa pulis. At Lakay, pag mabasa mo yung police report, yung kinukwento kanina sa akin ni Yuel, ang tindi ng ginawa, Lakay, pinainom pa pala yun ng alak. Oo, isang bote ng alak pinilit. Pinilit, isakay sa mobil, pinainom ng alak, at doon ginawa ang kahalayan, Lakay. Grabe. General Nartates, ayan, ipatawag mo sa kampo kami yung 2 pulis na yan. At kung ako gusto kong sampalin ng sampalin, sorry Lord. Hanggang sa makatulong. Kung kay Noble General Gilor Eliasar yan, paggugulpihin na niya. Tapos diretso sa oblo. Pero grabe talaga, Lakay, grabe ka, walang hiyaan po yun na ginawa ng mga, porket mas higher up sila, ay ginanon nila yung kapwa nila pulis. Kapwa pulis, kung yan ay nagagawa sa kapwa pulis. What more sa iba, sa sibilyan. Kaya tuloy, kaya tama yung kaibigan nating binaba ko sa isang lugar. Sabi niya, wag yan, Lakay, wag yan dyan. Bakit? Maliwanag yan. Hindi, may pulis. O di ba, Lakay? Nakakalungkot yung ganong na dapat ang tao iniisip na doon ako kasi may pulis. Pero dahil may pulis, iniisip nila, ay wag dyan may pulis. Di ba? Parang ang pangit ng imahe. Bakit ba magtripan ako? Kutungan pa ako niya. Taniman pa ako ng droga niyan. Di ba? Yun yung dapat na maalis na imahe ng pulis. Na ang pulis dapat ang tumutulong at nilalapitan. Ayan. Kaya lang may komento sa iyo, Commissioner Beda Epres Nabul, sir. Ayan. Bakit daw kay tahimik noong ang komento dito, Lakay, L. sabi ni Roberto Blanca sa ating YouTube channel, tahimik nga ang human rights noong dalhin si former President Rodrigo Duterte sa ICC. Walang due process, hindi dinala sa korte muna dito. Kalaban kasi. Ayan. At walang statement ang Commission on Human Rights. Yes, wala daw inilabas na statement. Tahimik ba ang CHR? Wala ba inilabas na statement? Wala ba? Good morning, boss. Hi, boss. Good morning. Parang hindi ko ma-recall na wala yata. Pero I'm not sure. I'm not 100% sure. Alamin natin na ang report ni Edniel Parosa. Grabe ito, ha? Policewoman, ginawa ng kahalayan ng kapwa pulis. Ito talaga, Lakay, ang nilasing pa. Sobrang sakit sa puso nito, Lakay, dahil bakit ganun? Diba? Pero ito ang follow-up report, command responsibility, iniimbestigahan naman kasunod ng reklamong pangahalay ng 2 pulis sa Kabarong Lady Cup dyan sa Marikina. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, pinaimbestigahan na ng Eastern Police District ang mga commander na nakasasakop sa 2 pulis na inireklamo ng pang-aabuso o sexual na pang-aabuso sa Kabarong Lady Cup sa lungsod ng Marikina. Ayon kay EPD Director Police Brigadier General Abel Lagravante, kasama sa kanyang iniimbestigahan ay ang team leaders, section commanders at iba pang posibleng nagpabaya sa insidente. Labatid kasing nangyari ang pangahalay ng isang staff sergeant at isang patrolman sa kanilang biktima sa loob mismo ng kanilang police mobile. Batay sa complaint na ating unang inulap kahapon, pinilit ng mga suspect na painumin ng Mobile Force Battalion personnel habang sila nakaduty. Sa alas 9 ng gabi nitong August 17, kinumpirma ni Nagwardante sa DZRH2 na inilagay muna sa restrictive custody at binis armahan na itong mga suspect habang nirecall muna sa assignment ang biktima. Tinayak na EPD Director ang pagsagot at alalay sa mga kailangan ng Lady Cup dahil ng pagpapamedical at hindi pag-tolerate daw sa mga suspect adama na magsampa ng kasong kriminal at administratibong EPD sa katapatunayan ang alegasyon. Edniel Parosa, Lakay. Anong pangalan yan? Banggitin mo ng pangalan, di ba? Lang kasuhan tayo ng CHR.
Dapat yung mga ganyang klase ng pulis na wala dapat serbisyo, dapat binabanggit ang pangalan tsaka inilalantad na ang kanilang pagmumukha ha? Oo. Ang reason kasi dyan lakay pala, Data Privacy Act kaya hindi din natin mailabas-labas yung data privacy ng mga ganyan na dapat may exception sa mga ganyang grabe ang pang-abuso. Kapwa pulis yan na nagre-reklamo. Kaya ayan, babae. Kailan pa bang bine-baby ang mga yan? Dapat hindi. Para sa akin yan, dapat ang shame campaign. Yes. Diba? General ilabas Tates. yan dyan sa kalsada, ipakita ang muka. General Tates, pwede ba ipatawag mo, ipadala mo sa Kampo Krame ang mga yan? Ipa-cover sa media. Ipakita ang pagmumuka. Ilantad para hindi tularan ng mga abusadong pulis. Kaya yung iba dyan, hindi natatakot gumawa ng krimen kasi hindi naman nabubulgar ang identity nila dito huwag matakot sa human rights violation. Kakampi nyo ang bayan pagka ganyan ang ginawa nyo, General Tates, sir. Ayan, ipakita nyong matapang din kayo at kanyang disiplinahin ang inyong mga tauhang gumagawa ng mga kalokohan. Anong pangalan nila, Edniel? Banggitin mo na yung pangalan. Sabi ni Edniel, Lakay, wait. Lakay, sagot mo ba ako? Oo, sagutin natin yan Ang dami-dami natin mga kaibigan abogado dyan. Mga ganyan hindi na bine-baby ang mga yan. Pwede banggitin ng pangalan. Ready tayong makasuhan dyan pagka... May provision ba dun sa Data Privacy Act na exempted yung pagdating sa journalistic reporting yung mga ganito? Kitang-kita. Sana mayroon no? Hindi, tsaka may complaint na Ayan, So siguro General Tates kumilos kayo rito. Nakakahiya ang kapulisan. So dapat Edniel, yung dalawang pulis na yan ikinukulong. Minsan nga yung mga bagansya lang na nagkakaroon. Diretso sa kulungan. Eto pangmumulestya sa kapwa pulis, Lady Cap, hindi man lang ikinukulong yan. Restrictive custody lang. Ano yan? VIP treatment. Huwag kang magalit na. Chill ka lang. Makalma ka lang. Ang puso mo. Naka-high blood Lakay, binubulong daw mamaya ni Sister El. Ganun ba? Ito ba ang pinagmamalaki natin slogan ng PNP na to serve and protect? Parang wala yata tayong protect, Lakay ayan. Kapwa pulis, walang protection. Masusubukan yung bagong upong leadership ngayon ni Chief PNP Tates dito sa dalawang pulis nito, lalo pat tama kayo. Hindi lamang ito lakay nangyari sa kapwa pulis, ito yung nangyari habang naka-duty. Allegedly, itong mga ito at sa loob pa mismo ng police mobile dapat ay nagpapatrolya sa kanilang duty noong gabi ng August 17 dito sa may bahagi ng Barangay Santo Niño sa lungsod ng Marikina. Kaya namimiss natin si General Gilor Eliazar PNP chief. Yes. Anong siya ang dyan walang patawad dyan. Ayan. Ipinakikita ang pagmumukha niyan sa Kampo Krame. Habang dinuduro. Ayan, General Jean Fajardo. Ayan, wala na pala. Dinanggal na pala spokesperson. Ayan, mga ganyang example. Ayan, anong human rights violation, yung human rights ng pulisuman na inabuso. Yun talaga Lakay. Paano naman yun napoprotektahan ng mga suspect pero yung victim asa ng karapatang pantao nun? Diba? Ayan, General Tates, ipakita yung disiplina dagiti opisyal nyo kung tataw dito PNP. Nakababain na po. Ayan, ipakita yung ti leadership ti Ilocano nga taga Santa Ilocosur. Kita naturod ti hepe tayo ti pulisya. Naintindihan mo yan? Ang naintindihan ko lang nakababain Nakakahiya. Yun, naintindihan ko yun, nakakahiya Ayan, okay nga Rud. Kalungkot na. Sabi ni Edniel, sige, okay na Lakay. Sige, banggitin mo na yung pangalan. Ayan na. Hindi ka naman nag-iisa, tatlo tayo. Huwag kang mag-alala. Damay-damay daw to, Edniel. Tatlo tayo. Ayan. Hati-hati ba Lakay, hati-hati? Hati-hati patay tayo dyan. Asaan na? Eto pala. Ayan. Sila kayo magbabanggit. Pasensya ka na, Commissioner Beda Epres. Babanggitin ko na po yung pulis na nang abuso dun sa pulisuman. Ayan. Para makilala ng kanilang kamag-anakan, makakilala kaibigan.
yung police suspect po mahabingan, bagamat ayaw nilang banggitin, kami na po ang magbabanggit. Ayan. O, ka na magbasa. Ayaw ka. Sige ako na. Ayan. Wag mo na banggitin, Lakay. Wag mo na banggitin. Babanggitin ko na. Ayan. Bahala na si Batman. Ayan. Bahala na si Attorney Orlando Dig. Attorney Reyna Seco, tsaka si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Ito ay nakabase sa police blotter, sa spot report na... Bakit ba ganun nung police reporter ako, Sister El? Ito kasi siya, Lakay. Pagka naka-blatter yan, pwede i-report yan. Ayan. Ito, Police Staff Sergeant Josel Pasyulan Baladad, 33 years old. Ayan. At yung isa po ay patrolman. O wag ka na magsasalita para hindi ka madamay. Baka magaya ka kay Nicole. Ayan. Number 2, ayan, patrolman Christopher Calambas Meres, 26 years old po siya, batang-bata pa ito, bastos na. Alang yan naman, saan mag-graduate ang mga ito? Ayan, Gerald Tates, pagkitawagan, yung bang bagong PIO ng PNP, natatawagan ba yon? Na-interview ba yon? Ayan, pwede bang tawagan si Attorney General, General Jean Fajardo? Ayan, wala bang balak ang Kampo Krame na dapat to dinadala sa PNP Custodial Center, dapat dinadala ng mga to, Edniel? Walang yan. Ayan, so ulitin po natin. Ayan, ulitin ko, Commissioner Beda Epres, ha? Ayan. Ang pangalan po ay yung inakusahan, nakablatter na nang molestya sa, ayan, yan ang huwag natin banggitin, yung victim, yung policewoman. Pero ito mga nang abuso, I will repeat it again for the second time once more. Ayan, Police Staff Sergeant Jose Pasyulan Baladad, 33 years old. At yung pangalawa, Patrolman Christopher Calambas Meres, 26 years old. Sila po ay member ng Marikina Police Station. Anong mobile unit ba sila, Edniel? Anong tawag yung kanilang unit? Yung victim, Lakay, ay District Mobile Force Battalion. Ayan, Mobile Force Battalion. Ayan, oo. Yun din yung mga kuwan kasi officer niya ang mga ito ha? Ayan po, ayan ang mga pangalan. Ayan, sige. Sabi dito, Lakay. Ayos, Lakay. Ulit-ulitin mo, Lakay. Ulitin ko pa? Sabi dito salute, Lakay. You got the balls to spoke out. Oo naman. Putya, nakaka-high blood ito. Ayan, gusto kong maging makalma pero... Hindi, makalma ka pero ayaw mo maging kumalma. High blood. Ayan, mantakin yung mga kaibigan paano magtitiwala ang mga sibilya ngayon sa ating kapulisan. Although na ilan lamang po yung mga bulok na pulis na ganito, kaya lang nakaka-apekto sa magandang imahe ng ating PNP. Kasi may mga pulis tayo na talaga namang magagaling, nagtatrabaho. Mas marami ang matitino. Yes, so itapos mayroong mga few rotten eggs na nakakasira sa kanilang ahensya. Ayan. Heist. Ayan. I will repeat it again for the third once more. Ayan, tama na raw. Okay na daw, Lakay. Okay na, Edniel. Ayan. Pagkitatawagan nga si Sa ngayon, Lakay, doon sa tanong kung sino ngayon ang nagsasalita para sa Camp Crame, ay itong Public Information Office Chief natin, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo, ay nakakapanayam naman, Lakay. At kung daw nagkakamali sa desk, maaari naman natin tawagan. Sige, subuhan nga natin kung kasing... Subukan natin kung kasi accessible ni Attorney General Jean Fajardo. Ayan. Anong pangalan ulit? General? Si General Randolph Tuanyo. Lakay. Randolph Tuanyo. Ayan. Sige. New Center, pakitawagan si General Randolph Tuanyo. Total na. Ayan, ito. Nakamonitor naman ng Kampo Krame sa atin Ayan. Saan din na itong si Sergeant Baladad at Patrolman Meres, ha? Kababata pa naman ito, mga salbahe na. Ayan. Ay, nako talaga. Kasi, Lakay, hindi daw talaga tama daw. Hindi kumpleto ang report na what, when, who, when, where. 5 W's plus H. How. Kapag di binanggit, kung sino. Hindi balita yan. Hindi daw balita. Kulang sa impormasyon. Napaka-basic yan sa ating Journalism 101. Flash Report. Flash!
report. Teka, di pa Pero thank you pala, Edniel, Teka, RH52. Di pa nag-exo si Patrolman Edniel Parosa. Ayan, Wala na, binabaan. Binabaan. Sorry, Maraming Edniel. salamat, Edniel. Sorry na wala sa isip nila, Kay. Pasensya ka na high blood na Nadala ako. sila, Kay, ng kanyang emosyon. Makalma ka lang, okay? Sige, mamaya, banggitin natin uli ang pangalan. Alam mo, pero alam mo lang, Kay, sobrang Ay, naku talaga. Kung pwede lang magsalita ng bad words, kanina pa ako nagsalita ng bad words. Ayan, teka mo na, flash report muna. Pero ito muna, mayroong demolisyon dyan sa Maynila na nauwi sa tensyon. Diyos mio, umuulan daw ng bote at bato. RH29, Boy Gonzales. Boy, may nasaktan ba dyan, Boy? Naku, nagalit sa akin si Boy. Baka sabatuhin kita ng bote eh. Umilag, baka matamaan ng bato. Ayan ka, bote. Ayan. Yan ba yung nire-report niyang demolition nung last week pa? Iba pa yata Iba ito pa yan? na kayo. Hindi ko alam kung ito yon, same area. Okay, Boy. Kumusta na ang sitwasyon dyan sa area mo, Boy? Babalikan natin si Boy dahil kumuha muna ng helmet. Ayan, baka tamaan ng bato kaya bote sa ulo. Ayan, umiilag eh. Umiilag. Ayan, General Tuanyo, ayan, Jeljen Fajardo, General Apo Hepe Nartates, ay, anyamutin Apo, nakababain. Magsampol kayo, General, Ayan, sabihin nyo gawa ka ng aksyon para sabihin hindi kayo lalamya-lamya. Pero sa loob ng ilang dekada talaga, Sister El, ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patunayan ko na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa aking mga kapitbahay ng millennials sa pagja-jogging. O saan pa kayo, Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo pagka tayo po ay nagkakaedad na mga lolo, mga lola, Kaya mga kuyang, mga ating, mahalagang alagaan natin ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi ng pasalubong sa inyong mga magulang na N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Babalikan ka namin Boy Gonzales, standby Giselle Ricafort, standby Brad Raymond Dadpaas, si Senator ba nagpapabango na? Ayan, di na nangamoy. Standby man ng Milky Rigunan. Ano ang usapan ni birthday girl Laila de Lima, Congresswoman Laila de Lima at General Kulas Torre III. Pero happy birthday muna kay Sister Aya Karil Jacinto ng TLK. Aba, Sis Karil, Aya Karil, happy birthday. At happy birthday din kay si Mista, Birthday pala po mahabigan si Mista former Secretary Peter Fabila. Ayan, binabati ng mga taga PMA Sandigan 82. At si Barangay Chairman Jonas Saide, apo yata to ni Gregorio Saide ng yung writer na Philippine History, Sister L. Ayan, si Chairman Jonas Saide ng Baclaran. Kasama naming medical mission diyan sa Baclaran ang grupo ng Katimugan na Shrine Club. Honorable Press Roland Yuno, Ayan, kumusta ang mga novices natin? Happy birthday din kay Colonel Benson Pimentel, Kuyang Major Jensen Villamin, at si RDO Rufo Ranairo, at si Eileen Nyones Memorial. Ayan, happy birthday. At binabati natin si Kuyang Jong Francisco ng Coffee Drop. Ayan, ang sarap-sarap ng kape mo, Kuyang. Na-miss na namin. Ayan. At para sa mga naisa mag-business ng kape. Ayan, magtayo ng coffee shop. Abay, hanapin nyo yung sa website. Yung kanila, actually ang Facebook page nila ay Coffee Drop Lakay. Oo.
Kapag sinearch mo, makikita mo agad yun. Ayan. At tinatalo na yata ang pick-up coffee nito. At saka maganda sa coffee drop, Lakay. Kung hindi ako nagkakamali, na-interview natin si Sir, anong pangalan niya, Lakay? Nung owner. Si Sister Francisco. Pwede doon, parang kung hindi nyo po kaya ng buo, tulungan nila kayo. Ayan, yung mga franchise, pwede installment. Yes, ayan, installment, ganyan. Less than 1 million. Ayan, pwede ka nang magkaroon ng hindi coffee million, shop. Hindi million yun la, kaya mura lang ang kanilang franchise. Ang ganda-ganda pa. Pero happy birthday din daw kay paring Neil Rivera mula kay Kaloy Pascual Jr. At eto, Lakay, may pinapabati din ng ating kasamahan na si Eric Dastas. Ito daw mga to nakatutok. Happy birthday kay ASEC Juan Hill Toralba ng Bucor, Lieutenant Colonel Kuya Carbelson Pimentel, Hepe ng Santa Rosa, Laguna at Baki Batallones. Ayan, happy birthday sa inyo na nanonood at nakikinig to sa atin, Lakay. At happy birthday pa kay Colonel Charles Castillo. Ayan, Deputy Brigade Commander ng Philippine Army. Standby sa ating mga reports sa oras. Teka muna, hindi ako talaga mapakali. Ayan, yung pong dalawang pulis ng Marikina na nang abuso po ng bagitong pulis woman mahabigan. Ito po na dapat dinadala na sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Naka-restrictive custody lang daw sa Marikina Police. Baka mamaya tumakas pa mga walang yung mga ito. Ayan. Ang pangalan po ng mga pulis na nang molestya sa bagitong policewoman ay si Staff Sergeant Josel Pasyulan Baladad, 33 years old, at Patrolman Christopher Calambas Meres, 26 years old. Wala kayong mga asawa ang mga ito? Walang pamilya? Walang mga anak? Walang anak na babae? Ayan. Oras, Sister L. It's 9:46. Bata, ingat na ingat ka. Ayaw mong kuhan. Kasama kita sa programa. Akala mo, malilibre ka. Makakasuhan ka rin. Oras, Sister L. Lakay naman Ikaw naman mayroon na nga, muntik-muntikan pa 9:46. Napapamura ako off the air dito Dahil pagka binabasa po yung blatter po rito mahabigan, ayan, gusto magbasa? Natatakot ka ba magbasa? Hindi naman, Lakay, pero parang medyo kasi siya pag sa listeners natin. Medyo rated rated X. Ayan. Pero Lakay, Pero ano ko lang, i-edit ko na lang. Edit mo na lang. Para light. Alin ba yung pinaka-climax dito? Yung Lakay, second page? Yung dun sa... yan sa pinaka-last. Itong pinaka-dulo, Lakay. Yung may however. However. Baka mabanggit mo yung mapangalan. Ang sabi po rito sa pulis sa Blatter Mahabigan, hindi ko pa po nga nauubos yung alak ko. Mamaya ka na lang namin ibabalik pagkatapos ng DPAR. Anong DPAR? Subsequently, Patrolman Meres transferred to the back seat and sat beside the victim. Ayan. Kasi report to ng police captain Ayan, si Police Captain Rina Castillo. Babae ayan, sabi rito, suspect Patrolman Meres transferred to the back seat and sat beside the victim while Staff Sergeant Baladad also moved next to her. Ayan, tumabi na po dun sa batang pulisuman. Then and there, the suspects, ayan, binabanggit po si Sergeant Baladad at Patrolman Meres. Then the suspects with lewd design sexually molested the victim. Suspect Patrolman Meres placed his hand inside the victim's clothing. Kita niyo mga tarantadong bastos to. Ayan, touch her breast. Naku, Diyos ko, Kiss and suck her neck. And inserted his ayan blank na lang po yung mga habigan. Ayan, and inserted his finger. Diyos ko. Ma-high blood ka rito, General Artates, Ayan,
immediately after Sergeant Baladnada forcibly turned the victim's head towards him and kissed her lips. Alang ya, ha? Thereafter, the suspects exposed their private parts. Alang ya, ano? Inilabas pa yung kanilang mga barangay chairman. Ayan, the suspects exposed their private parts to the victim while suspect Patrolman Meres alang yan naman ano. Medyo ano yan lakay. Medyo sensor na lang natin. Sensor na po yun. Ayan. So kita niyo yung kabastusan po mahabi ng ayan pulled the victim's head to ay tarantado. Ayan. Ay nako. Binasa mo pa kasi ako na nga naiirit. Parang gusto kong sapakin yung ano laki Ayan, nakalungkot po mabigan na General Tates, ayan, abay siguro po ay gawa kayo ng action dito. Huwag lang ganyan-ganyan. Dapat actually laki, agad-agad dapat yan eh. Yes. Hindi na yan dapat pag hanggang ngayon. Dapat ngayon mismo ngayong araw na to, yung mga yan, hindi na kayo pulis simula ngayong araw na to. Ayan, Gerald Tuanyo, di po namin kayo makontak. Ayan, akala ko ba kayo na ang bagong spokesperson si General PIO. Tuanyo. Ayan, alang, kung si Attorney General Jean Fajardo, mabilis pa sa alas 4, may sagot na yan eh. Ayan, nakalungkot lamang po mahabigyan yung mga ganitong sitwasyon. Ayan, General Bato de la Rosa, ayan, Senator Ping, ayan, kayo po ay former PNP chief. Abay, siguro po dapat magkaroon din ng marami kayong investigasyon pero isama nyo ito sa listahan na iimbestigahan. Grabe na, ha? Grabe ang nangyayari sa ating kapulisan. Ilan lang yan pero nakalungkot, nasisira ang magandang hanay ng ating mga pulis. Ayan, andyan pa si Boy o bukas na mag-report. Ayan, andyan pa ba si Boy Gonzales? Oras, sige, puntahan muna natin lakay, mabilis lang. Mas maganda yata report sa Senado, Brad. Mabilis lang na report ni Boy Gonzales lakay kasi nagkakagulo dyan kanina. RH29 Boy Gonzales, Boy. Nakarinig kami ng putok at mula na ng bote at bato dito sa habang papalapit na pasok sa gate na yan. Meron pang yan. Nagkakagirian na. Ayan. Ano yung umuusok? Muntik na nga. Kanina nagsuntok. Ayun. Layo. May ano yung umuusok? Molotov bomb ba yan? Ano ba yan? Usok? Hindi pa malaman. Kanina, yan yung unang tear gas ba yan? Yan yung unang kong video lakay. Nung i-attempt sila na pasukin na ito ng mga demolition team. Pero ito nga umuulan ng panibago nga bote at bato. Yung Boy, sandali, para sa mga hindi nakapanood, ang nagpapaputok o yan nagbaano ng usok, yun nasa loob ng building na ide-demolish. Hindi din lakay, kabahayan to. Kabahayan. Walong daang square meter to na maraming pamilya ang nakatira. At kanina, natigil lang kasi may mga bata pa sa loob. At kanina, hindi natin alam kung ano yung naririnig natin yung putok. Kanina kasi, whistle ban lang. Yung inihagis sa harapan ng mga pulis at mga demolition team. At andito rin yung mga polis para mag-maintain ng kapayapaan dito pero talagang lumalaban ang mga residente na mawawala ng tahanan sa demolition. Privado to, ayon sa sheriff, meron ng order ang korte para lisanin na nila itong mga kabahayan na pag-aari ng isang pribado. Sarado ang Abad Santos mula Antipolo hanggang dyan sa Batangas Street. Kaya dahil sa umuulan, pangalawang beses na ito lakay na umulan ng yelo. Kanina, minute. Pero kanina, tatlong konsehal ang namamagitan dito. District 2, Wisia, Bolongsi, at saka siya Hendritan. Yung tatlong konsehal ng District 2. Pero hindi pa rin napigilan na itutuloy pa rin ang demolition dito sa mga residente nakatiras. Boy, ba't dinedemolish yung kabahayan na illegal ba yung pananatili na doon at sino ang umaangkin ng property? Illegal lakay, kaya matagal na panahon. Kaya sabi ng abogado na matagal na nila itong inaangkin na nung may-ari itong property. Property. Sige, at least may mga namamagitan na dyan.
O sige boy, sino itong mga opisyal na yan? Ba't wala si Yorme? Dapat si Yorme nandyan. Asan ang kuya mo? Si Yorme nandiyan sa kasama si Chairman Artes diyan sa nagtatanggal ng barado sa kanal. Kasama si Chairman Artes. Kasi meron naman mga pulis dito eh. Dito yung pang pulis at barangay at kausyal nandito para mamagita, pero hindi pa rin natitinag ang mga residente at tuloy-tuloy pa rin at nakaporma pa rin ang mga pulis dito, at yung mga pulis, yung kanilang shield nasa pinakaulo na nila, baka kasi tamaan sila ng bato ng bote o kaya bato na inihahagis ng mga residente. Kanina Lakay, nung unang attempt ito Lakay, muntik pa ako tamaan ng bato. Sabi ko na nga ba eh. Kaya ka pala nawala eh. Oo. Nawala Lakay kasi tensionado rito eh. Bato kaya nung nawala na ko sa na-off ko na yung cellphone eh. Tumakbo na. Ayan, pero safe naman yung bumbunan mo boy. Naka-helmet ka ba? Naka-safe naman. Okay, Lakay muna. Okay, sige. Okay. Ingat boy. Tensionadong tagpo sa demolition ng kabahayan dito sa Abad Santos, malapit sa Antipolo, sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DISA, Regional sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Samantala dumakit sa Senado mula kay Brad Raymond at Paas, grid control. Kailangan ngayon hindi lang mga flood control. Ayon kay Senator Ping Lacson. Itong Senator Ping Lacson talagang naha-high blood na rin sa mga ganitong klase ng anomalya. Aris number 28, Brad Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Elaine, maliban sa flood control ay hinahanap ngayon ng ating mga kababayan ay grid control. Ito ang inilahad ni Senador Panfilo Ping Lacson. Kaugnay pa rin ng kanyang privilege speech tungkol sa malawak na katiwalian sa mga flood control project na substandard o kaya ay ghost project. Ayon kay Lacson, hindi na kontento ang mga opisyal ng DPWH at mga contractors sa tinawag niyang pie sharing o hatian sa kita. Ginawa ng ghost o guni-guni na lang ang mga proyekto. Sumobra ng mga ito sa pagiging ganid kahit walang pakialam kahit sino ang masasagasaan. May modus ngayon ng mga district engineers na hihiramin ang lisensya ng mga kontraktor at sila nang mag-implement ng proyekto. Kapag natanggap na ang project designation order, ay siya na ang mag-assign ng project engineer, inspector at mag-i-issue na din ng statement of works accomplishment kahit wala ang proyekto at maniningil na ng bayad. Kaya dapat lamang managot ang mga sangkot sa katiwalian. Pakinggan natin si Senador Ping Lacson. In the course of time, Mr. President, hindi na nagkasya doon sa tinatawag kong pie sharing. Nagtipid pa, nagmenos pa, ginos project na, minaximize na. Kaya nga sabi ko, hindi na flood control ang hinahanap ng Pilipino, grid control. Kasi nasobra na yung grid na sinagasaan ng lahat. Wala na. Hubris, yung tawag natin doon, Mr. President, hubris. Ang bahagi ng naging pahayag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa pagtatanong ni Senate Minority Leader Tito Soto III. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sigaw natin noong kampanya kung walang korap, walang mahirap. Maraming salamat Raymond at Paas at dumako tayo sa kamera kay Manang Milky Rigunan. Ang update sa kamera, DNA testing na isinasagawa ng PNP sa kaso ng missing Sabongeros. Wala pa rin daw yan nagmamatch. RH12 Milky Rigunan sa detalye. Manang Milky. Hi. Sister El at Lakay, hanggang ngayon wala pa rin nagmamatch sa DNA testing mula sa mga butong nakuha sa Taal Lake, kaugnay ng paghahanap sa mga labi ng mga missing Sabongero. Ito ang nireport sa House Committee on Human Rights ni Philippine National Police o PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Danilo Bacas. Ayon kay Bacas, 29 lamang sa 34 na pamilya na manawawalang Sabongero ang nakapagsumite ng kanilang DNA samples. Sa naturang bilang ng pagpapadala ng mga DNA samples, sinabi ni Bacas,
walang nagmatch o nagtugma. Dagdag pa ni Bacas, mula sa 163 human bones na nasuri, may resulta na ang 45 pero walang tumugma sa mga kaanak ng mga missing sa Bungero. Tiniyak naman ni Bacas na nagpapatuloy pa rin ang kanilang examination. Narito si Police Brigadier General Danilo Bacas, ang direktor ng PNP Forensic Group, sa hearing ng House Committee on Human Rights. As of August 22 this year, it started July 10. We recovered 401 bones. So, are they human bone? Yes, sir. Yung human bones na. Then, out of those items, sir, there are a total of 163 samples were subjected to DNA. Then the rest po nun, sir, ay hindi na po dahil nag-deteriorate na po. Wala na pong ano. How many are related to the missing sa Bongeros according to the DNA? As of the report namin, sir, wala pa pong nag-match. Wala pa? Opo, doon sa mga samples na nakuha namin sa mga relatives ng mga missing sa Bongeros po. Samantala, dismayado naman si Manila Representative Benny Abante, ang chairman ng komite. Tila nasasayang daw ang effort ng mga otoridad at nalalagay pa sa panganib ang divers na mga Philippine Coast Guard dahil sa maduming kondisyon ng Taal Lake. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DZRH. Yes, okay. Ano nga napag-usapan ni Birthday Girl at saka si General Torre kahapon? Lakay closed door, pero nakita mo naman yung binigay na cake. Sweet din ni Jel Torre, ano, barakong-barakong ganyan, very sweet. Ayan, iba talaga. Lakay, bago mo bigyan ng kung ano man. Wala naman. Ikaw naman. Leila de Lima daw kasi Lakay at si Israel. Si Congresswoman Leila de Lima, ang isa sa unang bumati daw sa kanya noong siya ay ma-appoint nilang PNP chief. So, hindi niya nakalimutan yon at naalala niya rin ang birthday ni Congresswoman De Lima kahapon at nag-deliver, Lakay, Sister L, ng cake dito sa Kamara. Ayan, Goldilocks daw. Ayan, red ribbon ba? Red ribbon na kayo. Sweet talaga, Gerald Torre. Gerald Colas, ayan, sweet mo rin. May pagka-sweet pala. At tapos ang request niya, sabi, meron bang exit dun daw sa office, sa likod, sa office daw niya, sa Congresswoman De Lima. Oo, kasi alam niya na marami na nag-aabang na media. Tatakasan kayo mga media men. Oo, tatakasan nila kay ang sabi naman ng staff. Naku, sir, isa lang ang entrance at exit ng opisina dito sa Kamara. So, wala siyang choice. Na-ambush interview naman. Na-ambush niyo siya. Ayan. Okay, ayan. Okay din si General Colas, ano? Ayan. Okay nga, Rod. At pakipaabot din naman ng Milky, baka hindi nakinig. Pakipaabot din ang aming pagbati ni Sister L kay Congresswoman Leila de Lima ng happy birthday. Oo, makakarating Lakay at balik sa inyo ni Sister L. Maraming salamat manang Milky at Congresswoman Leila de Lima. Madam, happy birthday. And may have more birthdays to come. Good health and may you stay sexy and beautiful. Tsaka sa age niya, ano pa talaga siya, mukhang bata tingnan. Bumata nga, pumayat, di ba, nung in-interview natin dito ng campaign. Naging fresh. Pero Lakay, eto, batiin natin ang lola ni Ninong Sherwin, na avid listener natin, 90 years old na siya, Lakay. Si Lola Teresita Ostil, happy birthday. Araw-araw daw sa atin itong nakikinig sa atin, Lakay, habang nakaupo sa kanyang wheelchair na Sarong Bicolana. Ayan, pinanganak sa Bakakay, Albay. Happy birthday po sa imo, Lola. Ayan, Lola Teresita. At maraming salamat sa mga kaibigan natin mga lawyers, ayan, prosecutors at judge na, ayan, nasa likod mo kami, Lakay. Suportahan ka namin. Suportado pala sila. Ayan pala. Maraming salamat po. For Senator. Hindi, joke lang. Maraming salamat po mga judge, fiscal, attorney. Ayan.
Ang pangalan po ng dalawang pulis ay si Sergeant. Tama na. Alas 10 na, oh. Pabalita na tayo, eh. Lalo lumakas sa loob. Ano? Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, 10:10. This time check.